Ito, puntahan muna natin tong kay PBBM, no? Kasi magkasunod yan eh. Ito, PBBM at Putin. May quiz ba ulit? Gusto mo ba? Hindi pwede, bukas na lang yung quiz, no? Kasi yung mga DDS, maraming nanonood sa atin minsan DDS eh. Eh pag nag-quiz na, putya, sumasakit daw ulo nila. Para alam ko kung makikinig talaga. Basta makinig ka rin ng gusto. Hindi, ganun na yung gagawin natin sa quiz. Basta aware ka dun sa ano, basta aware ka sa mga topics or kahit hindi ka nakapanood, basta aware ka para at least maka-join ka, no? Dapat ganun yung ano eh. Kaya lang, putya, minsan matigas ulo ni ChatGPT. Siya kasi gumagawa nung ano eh, si Secretary Bembang, no? Siya yung gumagawa ng nung topic natin, ay nung topic nung quiz natin. Kaya yun eh, medyo mahirap. Mahirap siyang kumbinsihin na ganito gawin mo. Kaya naghahanap na akong panibagong ano eh. Mamaya sa Banat Boy pag-usapan natin. So, guys, eto, PBBM at Putin magkakaharap. May bagong YouTube sa Philippine-Russia relations. Marcos Putin to meet in Russia. No? To tackle food tsaka energy issues. Yun ang maganda diyan, palakpakan. Oo, loko talaga si Secretary Bembang. Tingnan natin kung anong ano niya. Kung ano talaga adhikain niya. Oh, mga mandirigma mga birador, isang malaking international development ang lumabas matapos iulat na magkaroon ng meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at saka syempre yung Russian president na si President Vladimir Putin sa Russia. Para pag-usapan yung food tsaka syempre yung security at food security at saka yung energy concerns. Yan yung maganda diyan, 'di ba? Oh, biruin mo, mag-meet sila oh. Yun ang maganda. Kahit ayaw mong pumalakpak, mapapapalakpak ka eh. Diba? Biruin mo, patuloy na nagkumikilos yung ating Pangulo para, alam niyo yun? No? Para at least, not only to promote our country, kundi para makipagnegosasyon. No? Makipagkasundo para mapalakas yung relationship natin with other countries and syempre makakuha ng benepisyo. 'Di ba? Hindi ito simpleng photo opportunity o diplomatic courtesy call lang eh. Kapag food at energy ang topic, direkta itong may impact sa presyo ng bilihin. Ganun din sa supply chains, 'di ba? Investments, yung long-term economy stability. Oh. Kaya alam niyo mga birador, no? Tingnan niyo itong major na international development na to. Dahil maraming important details ang pwedeng magkaroon ng impact sa bansa, no, sa mga susunod na darating na buwan. Kasi ayan niyo, magmi-meet si Pangulong Bongbong Marcos at si Russian President Vladimir Putin sa Russia. For what? Para pag-usapan yung food at energy concern. Para pag-usapan na rin yung Blue Ribbon hearing na ginawa sa labas ng Senado. Siguro. Oh, at para sa akin, hindi maliit na development ito. Kapag dalawang national leaders yung nag-uusap tungkol sa chicha at saka sa enerhiya, hindi lang foreign policy ang pinag-uusapan. Kasama rito yung prices, supply stability, yung trade opportunities, economic securities. Diba? Posible. With that, around it, magkakaroon ng mga maliliit na negosyo, trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya dito talaga, no, napakaganda eh. Yan yung seryosong usapin to. Ito yung dapat na finofocus natin paminsan-minsan. Hindi pala dapat madalas natin finofocus. Seryosong usapin to eh. Mas seryoso pa ito dun kaysa sa ordinaryong business meeting dahil ang pinag-uusapan dito ay sectors na direktang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Kapag tumaas ang presyo ng pagkain o enerhiya, halos lahat ng industriya naapektuhan. At dyan nagsisimula yung mas malawak na epekto sa ekonomiya. Di ba mga birador?
isang bagay ang dapat nating maintindihan sa international relations, hindi lahat ng meeting ay tungkol lang sa politika. No? Maraming pagkakataon na ang pinakamahalagang usapan ay tungkol sa practical interest ng bawat bansa. Sa kasong ito, food security at energy security. Yan yung pangunahing tema ng kanilang pagmi-meeting. At kung isipin natin, dalawang napakahalagang issue to para sa Pilipinas. Di ba pagdating sa energy, dependent tayo sa Middle East. Pag nagkakaroon ng gera, nadadali tayo. Naaantala yung ating pag-unlad. And then, naapektuhan din yung food supply. Kasi nagmamahal yung bilihin. Di ba? Patuloy na hinaharap ng maraming bansa yung challenge sa food supply, sa logistics, fuel cost, at energy demand. Magkakadugtong yan. Magkakadugtong yung bituka ng mga yan. At dito, no, pag ito nag-usap na, dito nagiging maganda, no, ang development. Trip ni Asik Addictus Rex si Secretary Bembang Ongay. Oy, meron na yung si Boss J.M. Martins ang nun si Secretary Bembang. Pagka na-connect ko na to, itong live stream natin, pag na-connect ko na to sa tapos meron na tayo, medyo mas magiging kasi right now wala tayong kahit para medyo mas magiging entertaining. So informative tapos entertaining para panalo tayo. At dito nagiging maganda yung development. Mas maganda pa to kaysa sa viral political arguments online dahil ang pinag-uusapan dito ay pangmatagalang pangangailangan ng bansa. Kapag naging mas matatag ang access sa pagkain at saka sa energy, mas malawak din yung epekto nito sa ekonomiya. Di po ba? No, mga tropa peeps? Kaya, etong strategic side ng development na to, no? Talagang para sa akin ang ganda No? Tapos Russia pa yung makaka-meeting natin. Yung mundo ngayon ay mas interconnected kaysa dati. Because yung technology natin, no? High-tech tayo ng high-tech. Kapag may pagbabago sa energy market, food production o international trade routes, maraming bansa agad yung naapektuhan Di ba? Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit patuloy yung naghahanap yung gobyerno ng bagong partnership at areas of cooperation. Kaya ito sa akin, dapat dito maging interesado tayo Dapat ito masubaybayan Kasi this discussion, this type of topic is very interesting. 'Di ba? Technology, pagkain, energy, 'di ba? Good news to para sa atin Mas interesting pa to, no? Sa pag-conduct ng Blue Ribbon hearing sa labas ng Senado at yung pagpapanggap at pag-astra ng senador ni Baligod at Mike Defensor. Puta, mapapawat ka na lang talaga. What? Blue hearing? Senate blue hearing? Sa labas ng Senado, ganon? Kinginang yan. Di ba? But sa international stage, mahalaga ang pagkakaroon ng maraming options. Maraming channels of cooperations. Dahil kapag mas marami kang mapagkukunan ng resources at partnerships, mas lumalawak yung strategic flexibility mo. Mga kapatid marami pang detalye ang maraming lumabas pagkatapos ng meeting na to. I mean, maaaring lumabas. Maaaring may mga kasunduang mapag-usapan. Maaaring may mga bagong areas of cooperation na mabuksan. Pwede rin sigurong tumulong sila pagpapalakas ng ating military, 'di ba? Yung training, baka mamaya makiisa sila sa atin. Supplyan nila tayo ng mga jet fighters na pangmatindihan. At maaaring magkaroon ng konkretong proyekto na makakaapekto sa food at energy sectors. Most probably, baka nga hindi lang No? At dito lumalabas yung pinakamahalagang punto Hindi lang ito tungkol sa pagkikita ng dalawang leader. Hindi lang ito tungkol sa diplomasya. Ito ay tungkol sa kung paano mapapalakas ng isang bansa ang access nito sa mahalagang resources at opportunities.
Tingnan nyo naman, mabilis magbago. No? Yung global environment natin. Dapat makasabay ka. Only the DDS Black Kalye version ng Blue Ribbon Committee, Kalye version. Pucha, ang dami na. Pucha, ang gala. I-text ko mo, ano ko muna yan. Blue Ribbon Committee, Kalye version. Mai-post nga yan. Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee hearing. Hearing Kalye version. Katawa. Akin na yon. Oh, 'di ba? Dito lumalabas yung ano eh. Yung mga pinakamamahalagang punto. Hindi lang to tungkol sa pagkikita ng dalawang leader. 'Di ba? It's not hindi lang 'yun. For all we know, baka nga hindi marunong mag-English. Hindi ko alam kung marunong mag-English. Ibo din. Kaya, kung ako yung tatanungin nyo, kung ako yung tatanungin nyo, sige, tanungin nyo ako. Boss Jimmy Boy, bawiin ni BBM ang 250 bilyong pera ng taong bayang down payment ni Demonyong Duterte. Oo, tama, doon sa helicopter, di ba? 250 billion, ilang, 250 billion ba yun? Pucha, laki. Hindi ba 1 billion ano lang? $1 billion? Kaya kung ako yung tatanungin, no, ang tunay na sukatan ng meeting na to ay hindi kung gaano karaming headlines ang lalabas pagkatapos eh. Ang tunay na sukatan ay kung yung may konkretong resulta, no, pagkatapos ng meeting. May resulta bang makakatulong sa food security, sa energy stability at sa economic development ng Pilipinas? No? Saka tayo papalakpak ng todo. Pero no, for now, good news pa rin yan. Good news pa rin para sa atin yan. Kumbaga malaking good news. Pwede bang yung term na gano'n? Malaking good news